Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nang harapin niya ang babala tungkol sa mataas na boltahe, sumigaw ang ating pangunahing tauhan na hindi siya susuko. Walang paraan, kahit kailan. Habang hawak ang mga kable ng kuryente ay alam niyang kapag nahuli siya ay tapos na ang lahat. Desperado na makatakas sa mga naka-Amerikana, nagpa siya ang bata na gumawa ng marahas na hakbang. Habang hinahabol siya ng mga lalaki ay buong lakas niyang sinunggaban ang mga kable ng kuryente. Nagsimulang magliyab ang mga kislap habang sumisipas sa nakakabaliw na antas ang boltahe. Sa halip na mahuli ay sinalubong niya ang isang mapaminsalang bugso ng kuryente. Naluto ang kanyang katawan hanggang sa maging literal na kalansay, at napasigaw siya sa matinding sakit dulot ng grabeng pagkakakuryente. Ngunit sa loob ng wasak niyang katawan ay tumitibok ang maalamat na pusong may kapangyarihang muling mabuhay. Dahan-dahang nagsimulang tumubo muli ang laman sa ibabaw ng kanyang mga buto, patunay na siya ay immortal. Sa kakaibang mundong ito, may mga taong ipinapanganak na may pambihirang heart mutant. Bihirang-bihira itong mangyari sa napakaliit na bahagi ng populasyon. Depende sa uri ng puso ay maaaring magkamit ang isang tao ng mga kapangyarihang lampas sa karaniwan. Hinahabol sila ng malulupit na laboratorio na parang mga daga sa eksperimento, at tinatawag silang heart mutants. Nakakatawa mang isipin ngunit itinuturing ng mga ordinaryong tao ang kapangyarihang ito bilang isang banal na biyaya, samantalang ang ating bida ay kailangang kumain ng basura para lang mabuhay. May halong panunuya na naghahalongkat ang bata sa maruming basurahan habang tinatawanan ng tinatawag na biyaya. Dahil sa isinumpang pusong ito ay napunta siya sa kaawa-awang kalagayan na kalahati ng kanyang mukha ay isa ng bungo. Halos mabaliw na sa gutom, ang tanging nais niya ay may mahanap na anumang makakain. Bigla siyang nakakita ng isang pirasong tinapay na inaamag at nagdiwang, sabay sabing, hindi naman ganun kabaho. Hindi na nagdalawang isip na nilamon niya ang lumang tinapay na may nakakatakot na gutom. Nang makarinig siya ng ingay, napansin niya ang isang asong gala na kumakawag ang buntot sa malapit. Naawa siya rito kaya ibinahagi ang pagkain, tinanong kung gutom din ba ang munting aso. Masayang pinanood ng bida ang pagkain nito at tinapik pa ang aso bilang papuri. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang mga yabag at boses sa eskinita at napalingon siya. Nagtago siya sa likod ng mga basura, nangangambang ang mga tao mula sa laboratorio ang paparating para hulihin siya. Ngunit laking gulat niya nang makita na ilang siga lang pala sa lugar ang nanggigipit sa isang walang kalaban-labang babae. Habang pinagmamasdan ng eksena ay napagtanto ng bata na mga karaniwang tulisan lamang ang mga ito. Sa mapanuyang tono ay nagsimulang mainip ang mga gago habang pilit lumalaban ang estudyante. Pagkatapos ay napansin ng isa sa kanila ang supot ng dog food sa kamay ng dalaga at lalo pa nilang pinagtawanan ang sitwasyon. Pagod na sa nakikitang karuwagan, lumabas ang ating bida mula sa mga anino at nagsabing makikisabat siya sandali. Galit niyang inutusan ng mga lalaki na umatras, ngunit agad siyang ininsulto ng mga siga at tinawag na palaboy. Nagngingit-ngit sa galit, ibinunyag niya ang kanyang mukhang bungo at binalaan silang hindi siya basta-bastang pulubi. Sa takot sa kakaibang anyo niya ay napasigaw ng malakas ang isa sa mga siga sa matinding sindak. May hawak na piraso ng kahoy ay inutusan ng bida ang lahat na maglaho agad. Nagsitakbuhan ang mga duwag, sumisigaw na nakakita raw sila ng multo. Sa lupa, pautal-utal na nagpasalamat ang dalaga, halos manginig sa takot. Sinubukan siyang tulungan ng binata sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay. Ngunit lalo itong natakot at sinabihan siyang lumayo. Hindi pinansin ang reaksyon nito, dumiretso siya sa supot ng dog food na nasa lupa. Nalilito sa kanyang ginagawa, napatingin lang ang estudyante, walang maintindihan. Kuntento na binuksan ng bata ang supot at sinabi na kukunin na niya ang pagkaing aso. Puno ng pagsisisi na humingi siya ng paumanhin sa pagkatakot na naidulot niya at nagtanong kung maaari siyang kumain kahit kaunti nito. Ngunit sa gulat ay tumakbo ang dalaga habang sumisigaw na nakakapagsalita ang halimaw. Nalungkot sa pagtanggi, bumulong siya na alam na niyang mangyayari ito. Tanggap ang miserableng buhay, umupo siya upang tahimik na kainin ang dog food. Nakatago sa likod ng pader, sumilap ang dalaga, nanginginig ngunit puno ng kuryosidad. Litong-lito pa rin, sinubukan niyang unawain kung buhay nga ba ang nilalang na yon. Bigla niyang naisip na baka isa itong sikat na heart mutant.
Kinurot ng konsensya na naalala niya ang mga usap-usapan at pinagsisihan ang pagiging bastos sa taong nagligtas sa kanya. Nag-ipon ng lakas ng loob na bumalik siya at inalok ang binata ng isang Subway sandwich. Sa matinding pagkabigla ay tinanong ng ating bida kung para ba talaga yun sa kanya. Humingi siya ng tawad sa pagtakbo at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya. Dinaig ng emosyon na inamin ng bata na yun ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng pagkain sa ganitong malahalimaw niyang anyo. Gutom na tinanggap niya ang sandwich, inaalala na mga balot lang nito ang dati niyang nakikita sa basura. Sa unang kagat ay tila dinala siya sa sukdulang ligaya dahil sa napakasarap na lasa. Namangha sa sariwang mga sangkap na sinabi niyang maaari na siyang mamatay ng masaya matapos ang pagkain na yun. Dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya, nagsimula niyang makita ang estudyante bilang isang tunay na anghel. Upang mabasag ang katahimikan ay mahina nitong tinanong kung ano ang dapat niyang itawag sa kanya. Sumagot ang mukhang bungo na ang pangalan niya ay Kim Ji-o. May banayad ng ngiti na nagpakilala ang dalaga bilang Song Hae-ji. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit ito namumuhay nang nagtatago sa mga eskinita. Nabahala sa sagot niya, nagulat si Hae-ji nang malaman na may laboratoryong humahabol sa binata. Diretsahan na sinabi ni Ji-o na gusto siyang kaladkarin pabalik ng mga scientist doon. Kinilabutan sa kwento na tinanong niya kung ano ba talaga ang ginawa nila sa kanya. Malungkot niyang ikinwento na sa loob ng 10 taon ay pinahirapan at nilason siya para lamang subukan ang mga gamot at organo. Nayanig sa kalupitan at halos hindi makapaniwala ang estudyante sa ganitong pagdurusa. Tungkol sa kapangyarihan niya, ipinaliwanag ng ating bida na ang Heart of Resurrection ay nagpapagaling ng anumang sugat, gaano man ito kalupit. May lungkot na itinuro niya ang sarili niyang mokha, sinasabing dahil sa mga eksperimento kaya siya nagkaroon ng ganitong kakaibang anyo. Walang pag-aatubili na sinabi ng dalaga na sumama siya rito. Nagmamadali na hinila niya ang nagulat na binata at nangakong sandali lang yun. Ang ating namamaga at tila nanigas na bida ay napatingin na lamang sa sarili niyang kamay. Lubos na natulala, napaisip siya na kahit isa siyang halimaw ay may isang babaeng humahawak sa kanyang kamay. Nahihiyang sinubukan ng mukhang bungo na balaan siya na baka may mangyaring masama kung masyadong malakas ang paghila. Ilang sandali pa ay may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw at biglang natanggal ang kanyang kamay mula sa braso. Sa matinding gulat ay napagtanto ng dalaga na hawak niya ang naputol na kamay ng binata habang ito'y nakatayo lang ng kalmado. Tila sanay na, at ang kamay ay nasa lupa. Hindi alam ng dalaga ang gagawin nang banggitin niyang nangyayari talaga yun paminsan-minsan. Hindi nagpapanik na ibinalik ng bida ang buto sa pagkakakabit at saka tinanong kung saan ba sila pupunta. Nag-aalala sa itsura niya na inabot ng estudyante ang ilang supot at sinabing binilhan niya siya ng mga damit na pantago. Medyo naiilang na sinabi niyang mumurahin lang ang mga yun pero sapat na muna pansamantala. Namangha sa regalo, pinuri ng binata ang mga damit at sinabing napakaganda ng mga ito. Nang maisuot ang hoodie ay nakaramdam siya ng mainit at nakakaaliw na pakiramdam at natuwa na may tumatakip na sa kanyang mga buto. Ngunit pinutol ng dalaga ang saya niya, sinabing hindi pa tapos ang pagbabalat kayo. Determinado na maitago ang mukhang bungo, ipinaliwanag niyang gagamit siya ng makeup dahil wala itong mga tainga na pagsasabitan ng maskara. Nang matapos ang pag-aayos ay nagkaroon ng iginuhit na mukhang tao ang kanyang buto, may kasama pang salamin. Humingi siya ng paumanhin sa medyo amateur na resulta. Ngunit nagulat nang magustuhan yun ng bida at sabihing hindi na siya makikilala ng mga kaaway niya. Biglang napatingin ang dalaga sa kanyang telepono at napagtantong sobrang late na siya sa klase sa akademya. Mabilis siyang nagpaalam at tumakbo sa eskinita, bago tuluyang mawala sa paningin, sinabi niyang alagaan niya ang mga aso. Mag-isa sa eskinita, inalala ng mukhang bungo ang pangalan ng kanyang tagapagligtas. Mahina niyang binigkas ang pangalang Song Hae-ji at itinanim yun sa kanyang isipan. Habang napapalibutan ng mga asong gala, napaisip siya kung babalik nga ba ang dalaga kinabukasan. Biglang sumagi sa isip niya ang masasakit na alaala sa laboratorio kung saan itinuring lang siyang isang patapon na test subject. Sa kalsada ay wala ring pinagkaiba dahil nagsisitakbuhan ang mga tao sa takot tuwing nakikita ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Hae-ji lang ang nag-iisang tao sa mundo na tumuring sa kanya bilang normal na tao. Habang hinahaplos ang isa sa mga aso, mahina siyang nagpasalamat dito,
alam niyang ito ang naging tulay para makilala niya ang dalaga. Dahil nagtataka sa bago niyang kaibigan, tinanong niya kung ano ang dapat niyang itawag sa munting aso. Bigla niyang naisip ang pangalang Gamja, at masayang tumahol ang tuta na tila sumasang-ayon. Habang inuulit ang pangalan ng aso ay naalala ng bata kung gaano kasarap ang Subway sandwich. May init sa dibdib na binalikan niya sa isip ang mga damit at kabutihan ng dalaga, at napagpasyahang isa itong tunay na anghel. Sabik sa buhay na inamin niyang hindi na siya makapaghintay ng kinabukasan para lamang makita siyang muli. Ngunit biglang kumatok ang realidad at natigilan siya. Habang nakatitig sa refleksyon niya sa isang munting tubig sa lupa ay naalala niyang walang tigil siyang hinahabol. Puno ng pagkakasala na nagpa siya ang bida na umalis upang hindi madamay sa panganib ang dalaga. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mag-isa siyang naglakad pabalik sa lugar na kanyang kinabibilangan. Wala nang ibang mapuntahan kaya pumasok siya sa isang madilim at liblib na lagusan ng imburnal. Sa loob ng marumi niyang taguan ay bumagsak siya sa lupa, lubos na pagod. Nagulat siya nang maramdaman ang isang daga na tumakbo sa ibabaw ng kanyang mga buto. Nalilito na sinubukan niyang alamin kung nawalan ba siya ng malay matapos magpagala-gala buong araw. Maya-maya, malakas na kumalam ang kanyang sikmura. Hudyat na bumalik na naman ang matinding gutom. Masaya sa pagiging handa na natuwa siya na may naitabi siyang kaunting dog food. Hawak ang supot na nagpasya siyang gamitin ng imahinasyon at magkunwaring kumakain ulit ng Subway sandwich. Habang ninunguya ang dog food, kinumbinsi niya ang sarili na ang berdeng piraso ay lettuce at ang kayumanggi ay karne. Biglang tumalon si Gamja sa kanyang leeg at muntik na siyang atakihin sa gulat. Mula sa kung saan ay may boses ng babae na sumigaw. Pinipigilan ang aso na kainin yon. Nagulat ang bata at lumingon, at laking gulat niya nang kaharap na niya si Haiji sa loob ng imburnal. Litong-lito na tinanong niya kung paano nito natagpuan ang butas na yon. Naguguluhan na tinanong pa niya kung palihim ba siyang sinundan nito. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari at napagtanto niyang maraming naipapaliwanag ang presensya ni Gamja. Nakangiting may ginhawa na tinawag niya ang pangalan nito habang ang ating bida naman ay nagpapasalamat na wala siyang balat na magpapakita ng hiya niya. May galit na tingin na pinagalitan siya ng estudyante at tinanong kung paano niya nagawang basta na lang mawala nang hindi man lang nagpapaalam. Habang napapalibutan ng mga aso ay inilabas niya ang sama ng loob na muntik na niya itong hindi mahanap, samantalang sa loob-loob ng binata ay halos matunaw siya sa saya. Mahinahon niyang ipinaliwanag na buong araw siyang naghanap hanggang sa matunto ng mga aso ang kanyang amoy. Puno ng pag-aalala na humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at binalaan siyang delikadong magpagala-gala sa kalagayan niya. Inamin ng ating bida na tumakbo siya dahil natatakot siyang maging pabigat dito. Napabuntong hininga ang dalaga at binaliwala ang palusot niya, sinabing ang mahalaga ay nahanap niya ito. Para maibsan ang tensyon ay itinuro niya ang munting aso at sinabing kahit si Gamja ay nag-alala rin. Hindi na nag-aksaya ng oras na binago niya ang usapan, pumalakpak, at inanunsyong oras na para kumain. Naglabas siya ng napakaraming pagkain mula sa kanyang backpack at pinagalitan siya dahil hindi ito kumakain ng maayos, may cookies pa siyang ibinuhos sa mangkok na may gatas at agad naghanda ng espesyal na putahe. Namangha sa kakaibang halo, tinanong ni Gio kung ano yun at tiniyak niyang masarap ito. Nakatingin sa pinaghalong pagkain, nag-atubili siya sandali habang inaalala ang handaan kahapon. Hindi na naging mapili na sumubo siya ng isang kutsara, nagtataka sa lasa. Agad na tumulo ang luha niya habang sumisigaw na napakasarap ng pagkain. Halos mabaliw sa tuwa, sinabi niyang parang natutunaw ang utak niya, at natawa ang dalaga sabay abot ng soft drinks. Biglang may malakas na lagutok na umagaw sa kanilang pansin nang magsimulang maghilom mag-isa ang buto sa kanyang braso. Nagulat ang dalaga at nanlaki ang mga mata, at hiniling na makita ng malapitan ang kanyang braso. Maingat niyang pinanood habang dahan-dahang nabubuo muli ang mga laman at buto. Nagtataka na tinanong niya kung palaging ganoon kabagal ang paghilom at kung aabutin ba ito ng ilang araw. Nabigla ang bata at sumagot na sa totoo lang ay umaabot ng ilang taon ang ganap na pag-regenerate. Ngunit naguguluhan siya sa kabagalan nito at tinanong kung sapat na ba ang tamang pagkain para bumilis ang proseso. Sa isip ng mukhang bungo ay naisip niyang maaaring sumipsip ng dugo ng tao para sa mabilisang paghilom, ngunit pinili niyang itago ang nakakatakot na detalyeng yun upang hindi matakot ang kanyang tagapagligtas.
Itinago ang katotohanan na nagsinungaling siya at sinabing ang tanging paraan para mapabilis ang paggaling ay sa pamamagitan ng malulupit na paraan ng laboratorio. Doon napagtanto ng dalaga na paulit-ulit siyang sinasaktan ng mga scientist para lamang subukan ang kakaiba niyang kakayahang mag-regenerate. Sa mabigat na tinig, kinumpirma niya ang pagdurusa at sinabing yun ang dahilan kung bakit hindi kailanman titigil ang mga kaaway niya sa paghahabol sa kanya. Nang tuluyan ng maunawaan ang lahat ay napagtanto ni Haiji na bigla siyang nawala noon para mismo protektahan siya. Seryosong binalaan siya ng binata na nasa matinding panganib siya kapag nanatili sa tabi niya at iminungkahing lumayo na ito ng tuluyan. Biglang tumayo ang estudyante, binaliwala ang babala, at nagpas siyang kailangan nilang pumunta agad sa presinto. Nawawala ng pag-asa na sinabi niyang sinubukan na niyang humingi ng tulong sa pulis noon, ngunit binaril siya dahil itinuring siyang halimaw. May kumpiyansang ngiti na pinakalma siya ng dalaga at sinabing pulis ang ate niya. At higit pa roon, ibinunyag niyang ang kapatid niya ay isa ring heart mutant tulad niya. Lubos na nabigla na tinanong ng ating bida kung mutant nga ba talaga ang ate nito. Ngunit nag-aalinlangan pa rin siya, iniisip ang panganib ng paglalantad ng sarili. May banayad ng ngiti, humingi ang dalaga ng tiwala at tiniyak na mabuting tao ang kanyang kapatid. Handa nang umalis na nagpaalam siya sa mga aso at nangakong babalik ng maaga. Bago tuluyang umalis ay sinabi niyang makikipag-ugnayan daw agad ang shelter at pinakiusapan siyang magpakatino. Naiwang mag-isa kasama ang munting aso, hinaplos ito ng mukhang bungo at nagpasalamat sa muling pagtanggap ng tulong. Determinado ng magbago, nangako siyang hindi na siya tatakbo na parang duwag sa pagkakataong ito. Habang nagmumuni-muni ay naisip ng bata na ngayon lang nangyari ang ganito sa buong buhay niya. Matapos ang 3 taon ng walang tigil na paghabol sa kanya ay may isang taong sa wakas ay nag-abot ng kamay upang tulungan siya. Umiinit ang kanyang puso at nakaramdam siya ng kakaibang damdamin dahil sa mabuting pagtrato sa kanya. Nakapirmi ang tingin na napaisip siya kung sa wakas ay makapamumuhay na ba siya ng payapa nang hindi tumatakbo. Biglang sumulpot ang isang itim na kotse at walang babalang inararo siya. Sa matinding gulat, sinubukan ng dalaga na isigaw ang pangalan niya. Ngunit marahas siyang sinunggaban ng mga malulupit na siga. Agad namang nagsilabasan mula sa mga van ang 12-dosenang armadong tauhan. Wala man lang oras makapaghanda, pinigilan ng malalaking lalaki ang ating bida sa gitna ng kalsada. Humit-hit ng sigarilyo ang pinuno ng grupo at sinabing sa wakas ay nahanap na rin nila ang pesteng kalansay. Walang emosyon na iniutos ng leader sa kanyang mga tauhan na ibalik ang target sa laboratorio. Pinaharurot ng grupo ang mga sasakyan at mabilis na naglaho sa kalsada. Tinalian ng makakapal na lubid, walang awang kinaladkad ang binata sa mainit na aspalto. Habang kumikiskis ang kanyang mga buto sa semento ay napasigaw siya sa sakit at sa matinding galit. Desperado na makawala, sinubukan ng bata na ibaon ang kanyang mga kuko sa semento upang mapahinto ang sasakyan. Nilamon ng matinding pagkakasala na sumigaw ang ating bida na kasalanan niya ang lahat ng masamang nangyayari. Sa loob ng van ay nagpupumiglas ang estudyante laban sa mga dumukot sa kanya na ginawa siyang bihag. Wala ng lakas para lumaban, patuloy na kinaladkad ang mukhang bungo sa mabilis na kalsada. Naiinis sa sarili niyang kahinaan na isinumpa niya ang walang silbi niyang kakayahan na hindi man lang makapagliligtas ng kahit sino. Habang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay sumigaw siya na may tumulong sana sa kanya. Sa isang makabayani at sabayang pagtalon, sinalakay ng mga asong gala ang mga sasakyan ng buong lakas. Galit sa karuwagan ng mga kalaban na kinagat ng mga aso ang mga lubid at hinilayon gamit ang buong lakas ng kanilang katawan. Dahil sa matatalas nilang ngipin ay napigtal at tuluyang naputol ang mga hibla ng lubid. Nakahandusay sa gilid ng kalsada, napanood ng binata ang mga aso na tumatahol at umuungol ng mabangis upang ipagtanggol ang kanilang kaibigan. Nagngit-ngit sa galit ang driver sa panggugulo nang makita ang mga hayop sa rearview mirror. Pagkababa ng mga sasakyan ay nagtanong ang mga tauhan kung tuluyan na bang nabaliw ang mga aso. Walang kahit katiting na awa, hinampas ng isa sa mga duwag ang munting aso sa mukha gamit ang pamalo. Walang habas nilang binugbog ang mga hayop at minasaker ang mga aso sa gitna ng kalsada. Nanginginig sa galit na pilit itinayo ng ating bida ang kanyang katawan habang pinapanood ang mga kaibigan niyang lumalaban kapalit niya. Nilamon ng bulag na puot na paulit-ulit niyang sinabi na kailangan niyang kumilos at may gawin ngayon din.
Nabigla sa nasasaksihang eksena, tila nasiraan siya ng bait nang makita ang dugo ng mga aso na tumilamsik. Biglang natuon ang kanyang paningin sa pulang latak sa aspalto at nakaisip siya ng baliw na ideya. Balak niyang sipsipin ang natapong likido upang gamitin yun sa pagpapagaling ng sarili niyang katawan. Gumagapang na parang uuod sa lupa, nagmakaawa ang mukhang bungo na sana'y maabot ng kanyang mga paa ang pulang latak. Sa harap ng kasamaan ng mga salarin ay nanalangin siya na kahit kaunting lakas ay maibalik ng kanyang kapangyarihan. Nakahandusay at wala ng buhay sa aspalto na nagbayad ng kapalitang maliliit na bayani sa pagtatanggol sa kanya. Umiiyak sa sakit na isa-isa niyang binanggit ang pangalan ng bawat asong minasaker. Sa gitna ng trahedyang ito ay bumalik ang alaala ng 10 taon ng pagpapahirap. Nakagapos noon na naalala ng bata ang sakit ng paggising araw-araw para lamang magdusa. Muling nabuhay ang bangungot habang inaalala niya ang scientist na kumukuha ng kanyang mga organo at nagtuturok ng nagyayelong dugo sa kanyang katawan. Tinuring na parang basura, tiniis ng binata ang parehong impyernong rutina araw-araw. Wala siyang pagkakataong makatakas at hindi man lang niya magawang wakasan ang sariling buhay upang tapusin ang sakit. Sa isang himala ng kapalaran, sa wakas ay nakatakas ang ating bida mula sa puting impyernong yun. Nalunod sa ilusyon ng kalayaan, nangako ang bata na magiging masaya siya sa mundo sa labas. Ngunit malupit ang naging salubong ng realidad nang nandiri ang buong lipunan sa kakaiba niyang anyo. Itinaboy at ibinukod sa lahat, ang tanging naranasan niya ay ang paghamak ng mga taong tumitingin sa kanya bilang halimaw. Biglang nagsimulang tumibok ng marahas ang heart mutant sa kanyang dibdib. Sa pag-alala sa estudyante at sa mga aso, napagtanto niya ang tunay na halaga ng mga tumulong sa kanya. Puno ng pasasalamat, idineklara ng mukhang bungo na sila lamang ang tumuring sa kanya bilang isang tao. Hinatak ng baliw na kapangyarihang ito, nagsimulang umangat mula sa aspalto ang dugo ng mga aso. Bumuo ng pulang ipo-ipo habang umiikot ang nakapangingilabot na enerhiya sa napakabilis na bilis. Nilamon ng buhawi ng purong dugo, sumailalim sa marahas na pagbabago ang katawan ng bata, na ibalik ang bawat hibla ng kalamnan, at ang punit niyang laman at nakalitaw na mga buto ay naghilom sa isang iglap. Nabigyan siya ng ganap na anyong tao, at ang ating bida ay muling isinilang, handang maghasik ng lagim. Namangha sa sarili niyang mga kamay na hindi makapaniwala ang bata na perpekto na muli ang kanyang katawan. Sa pagbabalik sa rurok ng kanyang lakas, naramdaman niya ang walang katotohanang kapangyarihang dumadaloy sa bago niyang mga ugat. Agad niyang naalala ang kabataan niya nang ang pinabilis na sirkulasyon ng dugo ay nagbigay sa kanya ng lakas na makabuhat ng mabibigat na sasakyan. Sa malamig na titig ay napagtanto ng ating bida na tuluyan ang nagising ang kanyang kakayahan. Sinipsip niya ang bawat patak ng dugong natapon sa larangan, at inabsorb ng kanyang katawan ang lahat ng ito. Nanginginig sa takot, hindi maunawaan ng mga tauhan kung paano gumaling ang kalansay sa isang iglap. Hindi nawawala ang kahinahunan na inutusan ng lider ng grupo ang mga hangal na umatake muli. Kasing bilis ng kidlat na sumugod ang bata at binasag ang mukha ng isang siga sa isang brutal na suntok. Tinangay ng lakas ng tama, lumipad sa ere ang duwag at napinsala ang van gamit ang sarili niyang katawan. Maingat na lumuhod ang bayani at niyakap ang walang buhay na munting katawan ng kaibigang aso. Madilim at kalmado na ipinaalam ng ating bida na eksperto siya sa mga paraan ng pagpapahirap. Nakatitig sa mga tauhan na nag-alok siya ng malupit na kasunduan, tiniyak na ang unang magsasalita lamang ang makakaligtas. Umaapaw sa pagnanais pumaslang na hiniling ng ating bida na sabihin nila kung saan dinala ang dalaga. Samantala, sa malayong lugar ay dumating ang mga dumukot sakay ng mga sasakyan sa isang abandonadong bodega. Inihagis sa malamig na sahig, hinarap ng estudyante ang mga bumihag sa kanya at mariing tinanong kung sino sila. Nakahandusay sa maruming sahig ng bodega. Nagising ang dalaga habang napapalibutan ng malulupit na tauhan. Nalilito sa nangyayari, sinubukan ni Haiji na ituon ang paningin at tinanong kung nasaan siya. Biglang nanlamig ang kanyang likod nang mapansin ang mga bangkay na nakahandusay sa nakapanghihilakbot na eksena. Wala man lang pasensya na hinablot ng isa sa mga siga ang kanyang buhok at sinabihang tumahimik. Pilit siyang itinayo at narinig niyang tinutokso siya ng tauhan, tinatanong kung may extra ba siyang buhay. May sadistikong ngiti na ipinakita ng kriminal ang larawan ng mukhang bungo at binalaan siyang napasok siya sa gulong ito dahil tinulungan niya ang halimaw.
Diretsahan na tinakot siya ng boss at inutusang manahimik kung gusto pa niyang manatiling buhay. Kasing lamig ng yelo na sinabi nitong walang may pakialam kung may ilang taong mamatay sa loob ng lugar na yon. Sa tindi ng lamig ng kanyang tono ay nanlaki sa takot ang mga mata ng estudyante. Biglang tumunog ang cellphone ng boss at naiinis niya itong sinagot, gustong malaman kung bakit siya tinatawagan. Sa kabilang linya ay desperadong nagtanong ang tauhan kung saan na napunta ang pesteng kalansay. Litong-lito, nagtanong ang leader tungkol sa mga aso, hindi maunawaan ang sinasabi. Pasigaw na ibinunyag ng alalay ang tila imposibleng pangyayari na ang kalansay ay naging tao. Naiinis sa sinasabing kabaliwan, minura ng boss ang tauhan at humingi ng malinaw na sagot tungkol sa mga aso. Nakikinig ng mabuti, napuno ng pag-asa ang dalaga at inisip na baka tumulong ang mga aso. Galit sa kapalpakan ng mga tauhan, nagwala ang boss dahil nawala sa kanila ang target. Bulag sa galit na sumigaw siya na ang kalansay ay nagkakahalaga ng hindi masukat na halaga. Puno ng puot na sinipa niya ang isang tauhan at nagbantang mapapahamak silang lahat kung hindi nila maibabalik ang test subject. Nawawalan na ng pasensya nang muli niyang sinunggaban ang dalaga at hinanap ang kinaroroonan ng mutant. Wala sa kontrol na sinigawan niya ito sa mukha na ang halimaw ang kanyang panalong tiket sa loto. Umiiyak sa takot, isinumpa ng dalaga na wala siyang alam. Hawak ang matalim na kutsilyo, nagbanta ang duwag na butasan siya upang maalala niya ang sagot. Nanginginig sa ilalim ng talim na tuluyan ng naunawaan ng estudyante kung bakit tumatakbo ang ating bida at sinisi ang sarili sa pagiging inosente. Parang nakakulong sa bangungot na nagpanik siya nang biglang umugong ang isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa mga pader. Isang marahas na pagbangga ang dumurog sa pangunahing gate at pinalipad ang isa sa mga gwardya. Nabigla sa ingay, sabay-sabay na napalingon ang mga tauhan sa pasukan ng bodega. Naliliwanagan ng mga ilaw sa kalsada. Isang misteryosong anino ang lumitaw, nakatitig sa mga dumukot. Taglay ang perpektong anyong pantao, hinarap ng ating bida ang grupo habang nagtataka ang mga ito kung sino ang supladong lalaking yun. Sa mapanuyang tono, napagkamalan pa siya ng isa sa mga tauhan na kung sinong palaboy dahil sa luma niyang damit. Sa isang iglap ay pinatahimik siya ng bayani sa pamamagitan ng isang mapaminsalang suntok na dumiretso sa lalamunan nito. Hawak sa leeg ang malaking lalaki na malamig na sinabi ng binata na dahil sa mga basurang tulad nila ay may naganap na trahedya. At tahimik ngunit kalkulado niyang idinugtong na wala na ang lahat ng aso. Sa simpleng pagpisil ng hinlalaki ay piniga niya ang leeg ng tauhan na para bang wala lang. Dahil sa desperasyon sa lakas ng binata, iniutos ng boss na sabay-sabay siyang sugurin at tapusin na agad. Sa bilis ng kanyang reflex, binasag ng ating bida ang mukha ng kalaban sa isang malakas na kanang suntok, parang basahang manika itong lumipad at winasak ang mga kahon sa bodega. Palihim namang sumunggab mula sa likuran ang isa pang tauhan. Inakala niyang may kalamangan siya. Kahit na nasakal, hindi man lang kumilos ang bida at ibinaba lamang ang ulo na duguan ang mukha, habang ang kanyang mga mata ay sumiklab sa matingkad na pulang kulay na puno ng pagnanais pumaslang. Sa napakalakas na puwersa ay ibinagsak niya ang umatake sa semento at dinurog ang mga buto nito. Itinuon niya ang tingin sa grupo at binasag ang katahimikan sa isang tuwirang tanong, puno ng puot kung sila ba'y inutusan ng Hermes Laboratory. Sa pagkarinig sa pamilyar na tinig ay tuluyang nakilala ng dalaga ang kanyang tagapagligtas. At sa kanyang paningin ay sumanib ang multong anyo ng bungo na nagpatunay sa tunay na pagkakakilanlan ng bayani. Mabilis na nagdugtong-dugtong ang isip ng boss at nabiglang napagtantong ang lalaking yun ang muling nag-regenerate na kalansay, naalala rin niya ang babala ng kliyente na maaaring maging hindi na makilala ang mutant matapos mag-regenerate. May mapanuyang ngiti, nagpasalamat pa ang ating bida sa pagkumpirma kung sino ang nagpadala sa kanila. Walang pag-aaksaya ng oras na bumunot ng baril ang leader at kinutya ang biktima sa paglakad nito mismo sa bitag. Saka sumigaw na ilabas ng lahat ang mabibigat nilang mga armas. Itinutok ng mga tauhan ang 12-dosenang baril sa binata at nakatuon lamang sa kikitain, iniutos ng boss na paputukan siya ng walang awa dahil kikita pa rin sila alinman ang mangyari. Nagliwanag ang madilim na bodega sa sunod-sunod na putok na bumuo ng isang duwag ngunit mapaminsalang pag-atake. Matatag na nakatayo ang bayani at sinalo ang 12-dosenang bala sa dibdib nang hindi man lang umiiwas. Pinunit ng mga bala ang kanyang laman.
Nagdulot ng matinding sakit, binutes ang kanyang mga buto, at nagtilamsikan ang dugo sa paligid. May dugo sa bibig, nararamdaman ng ating bida na pati ang kanyang mga baga ay tila nabubutes na at halos hindi na siya makahinga. Sa sobrang takot sa nasasaksihan ay sumisigaw ang dalaga habang umiiyak, nagmamakaawang itigil na nila ang massacre. Nakaluhod sa sahig, mistulang tapos na ang bata habang ipinagdiriwang ng boss ang pagbagsak ng matigas na kalaban. Biglang ang dugong nagkalat sa sahig ay nagsimulang kumibot at tumibok sa kakaibang paraan. Nanlaki ang mga mata ng isa sa mga tauhan at tinawag ang kanyang boss, natatakot sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Lumutang sa hangin ang nakapangingilabot na likido at bumalik sa katawan ng binata habang dahan-dahan siyang tumatayo. Hindi makapaniwala na natigilan ang leader ng gang habang pinapanood ang target na muling bumangon na parang zombie. Sinakmal ng takot na sinigawan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagpapaputok hanggang wala nang matira. Muling umalingaw-ngaw ang mga baril. At di naman ang ating bida ang impyernong pakiramdam ng bawat balang bumaon sa kanyang balat. Bukod sa pagpunit sa kanyang laman, ramdam niyang pati ang kanyang mga organo at buto ay winawasak ng mga bala. Gayunman, ang kakaiba niyang katawan ay patuloy na nagre-regenerate, pinipilit siyang mabuhay sa walang katapusang siklo ng sakit. Sa sarili niyang pagtataka ay napansin niyang mas mahina ang sakit kaysa sa inaasahan niya. Itinaas niya ang dibdib at inihambing ang pinsalang ito sa mga trauma ng kanyang nakaraan. Nang maalala niya ang hindi masukat na pagpapahirap sa laboratorio ay naunawaan niyang wala ito kumpara sa dati. Sa isang nakakatakot at baliw na ngiti ay napagpasyahan niyang mas malala nang walang hanggan ang mga eksperimento ng mga nakaputing kog. Bigla siyang naglaho sa kanyang kinatatayuan at muling lumitaw, sinuntok ang isang tauhan sa mukha sa hindi makataong bilis. Habang malamig na umiiwas sa mga bala ay kinukutya niya ang lakas ng kanilang maliliit na baril. Sa isang mabilis na hampas ay idineklara ng bayani na kaya niyang saluhin ang kahit gaano karaming bala ang kanilang pakawalan. Sa sobrang takot sa tila hindi kapani-paniwalang galaw niya, hindi man lang makasabay ang mga tauhan sa mga hakbang ng mutant. Gamit ang kanyang puwersa ay nagpakawala siya ng brutal na siko na agad nagpabagsak sa isa pang malas na kalaban. Nilamon ng galit na dinurog ng ating binata ang mga mukha ng mga tauhan at ibinunyag kung ano ang lalong nagpapabaliw sa kanya. Hinawakan niya sa mukha ang isa sa mga ito at inihanda ang isang malupit na atake. Buong lakas niyang ibinaon ang bungo nito sa semento. Sumagi sa kanyang isipan ang alaala ng mga asong nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan siya. Nag-uumapaw sa mabagsik na enerhiya na pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok na nagpalipad sa lahat ng tauhan. Nanginginig sa takot na umatras ang boss ng gang habang nasasaksihan ang pangyayari. Tulad ng dati, duwag ang leader at itinapat ang baril sa dalaga. Nagbabantang babarilin ito kapag lumapit pa ang halimaw. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita pa, agad siyang inabot ng isang mapaminsalang cross na tumama mismo sa gitna ng kanyang mukha. Parang isang missile na tumilapon ng boss, winawasak ang lahat ng nadaanan niya. Nakahandusay at duguan sa sahig, nagmamakaawa ang duwag para sa kanyang buhay at nangangakong gagawin ang kahit ano. Malamig at kalkulado na sinabi lamang ng binata na huli na ang lahat. Itinaas niya ang paa at ibinagsak ang isang walang awang tapak upang tuluyan ng durugin ang leader. Sa lakas ng impact ay napasukan ng sandamakmak na dugo ang siga at tuluyan ng nawalan ng laban. Sa huli ay naging parang sementeryo ng mga talo ng tauhan ang bodega. Nagulat sa ipinakitang lakas ng bayani, nakatitig lang ang estudyante at hindi makapagsalita. Halos maubos ang lakas na naglakad ang binata palapit sa kanya at bumagsak sa tuhod. Desperado na tumakbo ang dalaga patungo sa kanya, naaalalang sinalo nito ang napakaraming bala. Mahigpit niya itong niyakap at napabuntong hininga sa ginhawa. Nakapahinga sa balikat ng estudyante, sa wakas ay hinayaan ng ating bida na mag-relax ang kanyang katawan. Hindi halos maunawaan ng dalaga na nakaligtas ang kanyang kaibigan sa massacre na yun. Hinayaan niyang pumatak ang luha habang taos-pusong pinagsisisihan ng binata ang pagkamatay ng maliliit na aso. Gumanti ng yakap si Haiji at inamin na takot siyang mawala siya roon. Puno ng pasasalamat, nagpasalamat ang bayani sa simpleng katotohanang buhay siya. Nalito sa pasasalamat, hindi maunawaan ng dalaga kung bakit siya pinasasalamatan.
Hinigpitan niya ang kapit sa tela ng kanyang damit at tuluyang nagpaubaya sa emosyonal na yakap. May bahagyang ngiti na sinabi niyang siya ang dapat magpasalamat dahil iniligtas siya nito. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis at sinalakay ang lugar upang arestuhin ang mga natitirang tauhan. Habang iniinspeksyon ng paligid ay nagkamali ang mga opisyal ng conclusion at inakalang away ito ng dalawang gang. Nakatago sa gubat na pinanood ng dalawa mula sa malayo ang mga sasakyan ng pulis. Nagtataka na nagtanong ang binata tungkol sa mga pulis, ngunit ipinaliwanag ng dalaga na mas mabuting huwag na silang masangkot upang hindi mabunyag ang lihim ng pagiging mutant. Nagpatuloy silang maglakad sa dilim ng kakahuyan. Palayo sa panganib, hindi na makayanan ang bigat ng lahat, tuluyang napahagulgol ang estudyante sa masakit na pag-iyak. Nakikiisa sa kanyang dalamhati, umiyak din ng todo ang binata habang tinatakpan ang mukha. Sa ibabaw ng maruming lupa, sabay nilang iniyakan at pinagluksahan ang kanilang mga kaibigang aso. Sa tabi nila, payapang nakahimlay ang walang buhay na mga munting bayani. Habang yakap ang isa sa mga aso, sinisi ng dalaga ang sarili sa lahat ng nangyari. Hindi sumang-ayon ng ating bida at sinabing wala siyang kasalanan. Saka inalala ng may pagmamahal ang masasayang sandali nilang magkasama. Galit sa sarili niyang kahinaan, kinagat niya ang kanyang daliri hanggang sa ito'y magdugo. Nagulat sa ginawa ni Gio, tinanong siya ng dalaga kung ano ba talaga ang balak niya habang pinapatak niya ang sariling dugo sa bibig ng aso. Desperadong sinubukan ng bayani na pagalingin ang hayop gamit ang kanyang kapangyarihan, at ang mga pulang patak ay dahan-dahang pumasok sa panga ng wala ng buhay na tuta. Nayayamot na napagtanto ng binata na ang dugo niya ay nagpapabilis lamang ng sarili niyang pag-regenerate, at isinumpa niya ang kakayahan niyang iyon. Hinawakan ni Haiji ang kamay ng kaibigan at nakiusap na tigilan na niya ang pananakit sa sarili. Puno ng pag-aalinlangan na tinanong ng ating bida kung namatay ba ang mga aso na may sama ng loob sa kanya. Buong katiyakan namang sinabi ng estudyante na totoong gusto siya ng mga aso, at ipinaliwanag na ang grupo ng mga ito ay matagal nang galit sa mga tao. Tahimik siyang nakinig habang idinetalye ng dalaga ang mga peklat ng pang-aabusong dinanas ng mga hayop. Habang hinahaplos ang mga ito sa huling pagkakataon ay inamin ng binata na hindi niya alam ang malungkot nilang nakaraan. Marahang nagpayo si Haiji na kung patuloy niyang sisisihin ang sarili ay masasaktan din ang puso ng mga aso. Sa lungkot ng pagkawala, ipinagpatuloy ng ating bida ang paghaplos sa kanyang kaibigang aso. May bahagyang ngiti na itinuro ng dalaga na nilapitan siya ng mga aso noon nang walang takot, at ayon sa kanya ay naramdaman ng mga ito na isa rin siyang kaluluwang sugatan tulad nila. Nagpasalamat siya sa mga salitang iyon, at nanahimik sila hanggang sa may marinig na mahinang iyak na pumutol sa katahimikan ng gubat. Agad silang napalingon at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Mula sa kakahuyan, lumabas ang isang munting tuta na buhay, at nagdiwang ang dalaga sa tila himala. Dahan-dahang naglakad ang maliit na aso papunta mismo sa binata, at napansin ng ating bida na nakapako ang tingin nito sa kanya. May garalgal na tinig, tinanong niya kung hindi ba ito nagagalit sa pagkawala ng pamilya nito. Nang yakapin niya ang tuta sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang pagmamahal nito at unti-unting kumalma. Dahil sa pagod sa lahat ng nangyari ay mahimbing na nakatulog ang maliit na aso sa kanyang nag-aalala sa hinaharap, naisip ng estudyante na iuwi ang bagong silang na tuta, ngunit napaisip din siya kung ano ang gagawin sa binata dahil isa itong mapanganib na target. Mabilis siyang tumayo at humingi ng sandali upang tawagan ang kanyang ate. Sa telepono ay kinumpirma niyang nagawa na niya ang plano at humingi ng direksyon kung saan sila maaaring magtago. Nang sumang-ayon sa utos na natanggap ay ibinaba niya ang tawag na may ngiti sa labi. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawa sa isang maluwang na gusaling apartment. At pagpasok nila roon ay namangha ang bayani sa komportableng atmosfera habang inaanyayahan siyang pumasok. Nag-aalinlangan pa rin, karga ni Gio ang tuta at tinanong kung hindi ba delikadong kupkupin ang isang taong hinahabol ng mga laboratorio. Inihagis ni Haiji ang kanyang backpack sa sahig at mabilis na sumagot na isinugal nga nito ang lahat para sa kanya. Sabik niyang ibinalita na gustong makilala siya ng kanyang ate na isang pulis upang tumulong sa investigasyon. Ngumingiti sa mainit na pagtanggap, nagpa siya ang ating bida na tanggapin ang kanilang pagkamapagpatuloy. Bigla namang napasigaw ng malakas ang dalaga at itinuro ang kanyang mukha. Halos hindi makapaniwala na bumalik na sa normal ang kanyang mga pisngi,
ilong, at labi. Nagulat sa balita, hinawakan ng binata ang sariling balat at naalala na noong bata siya ay napakabagal ng kanyang pag-regenerate dahil sa walang tigil na pagpapahirap sa kanya. Sa harap ng salamin, namangha ang ating bida nang makita ang malinaw niyang mukha sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Upang maibsan ang pagkauhaw, uminom ng tubig ang estudyante at inaming may tanong na matagal nang gumugulo sa isip niya. Dahil mausisa sa bago nitong anyo, tinanong niya kung ilang taon na ba siya, dahil hindi na siya mukhang matanda. Nabigla at sinubukang kwentahin ng binata ang kanyang edad at naalalang matagal na niya itong hindi iniisip. Mabilis siyang nagbilang, pumasok siya sa laboratorio sa edad na 7 at idinagdag ang mga panahong lumipas mula nang makatakas siya. Pagkaraan ng sandaling pag-iisip ay tinansya ng bayani na 17 na siya. Dahilan para mabuga ng dalaga ang iniinom niyang tubig sa gulat. Hindi makapaniwala na nagreklamo siya kung bakit hinayaan niyang tawagin siyang sir sa buong panahong yun. Namumulang umamin ang ating bida na nagustuhan lang niya ang pakiramdam na iginagalang siya tulad ng isang normal na tao. Naantig sa sagot, natawa ang dalaga sa pagiging cute ng sitwasyon ngunit nagpasya siyang baguhin ang usapan. Upang mabasag ang tensyon ay inanyayahan niya ang binata na maghapunan habang nangakong mabilis itong maghuhu. Habang puno ang bibig, tila natunaw ang bata sa sarap at pinuri ang napakasarap na mainit na pagkain. Mahinhin namang sinabi ng dalaga na simpleng recipe lang yun at humingi ng paumanhin dahil hindi siya mahusay magluto. Walang pag-aatubili, agad sumagot ang binata na yun na ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa buong buhay niya. Paglipat ng paksa ay ipinaliwanag ni Haiji na nagkaroon ng emergency sa trabaho ang kanyang ate na pulis at hindi ito uuwi ngayong gabi. Dahil sila lang ang nasa bahay ay inalok niya siya ng matutulugan, na nagdulot ng labis na pagkagulat sa binata. Mapagkumbaba niyang iginiit na sa malamig na sahig na lang siya matutulog, ngunit inabot sa kanya ng estudyante ang isang malambot na kumot na may ngiti sa labi. Handa na para matulog, sinabi ng dalaga na pupunta na siya sa kanyang kwarto para gumawa ng takdang aralin at sinabihan ng binata na maging komportable lang sa bahay. Naiwang mag-isa sa gitna ng sala, halos hindi makapaniwala ang ating bida na naroon siya sa ganoong kagandang lugar. Namangha siyang napatitig sa napakalaking telebisyon at humanga sa nipis ng screen nito. Napansin din ng bayani ang isang florera ng mga bulaklak at naisip na kakaiba pa lang may mga taong naglalagay ng mga halaman sa loob ng bahay. Sa isang determinadong talon, humiga siya sa sofa at halos malunod sa sarap dahil sa sobrang lambot ng upuan. Samantala, ang nailigtas na tuta ay nagpapakasaya rin sa maayos na buhay, abala sa pagnguya ng kibble mula sa mangkok. Nang mapansin ang maliit na aso ay nanlaki ang mga mata ng binata at bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Wala namang pakialam ang tuta sa paligid. Abalang-abala sa pagkain. Hindi napigilan ng bayani ang sarili at napasigaw siya sa tuwa. Tinatawag ang kanyang munting kaibigan. Parang batang nakipaghabulan siya sa tuta sa paligid ng sala. Lubos ang kanyang saya, ninanamnam ang sandaling payapa na ngayon lang niya naranasan. Nakabalot sa malambot na kumot, niyakap niya ang tuta at dinama ang init at ginhawa ng isang tahanan. Ngiting abot tenga na marahan niyang tinanong kung nagugustuhan din ba nito ang bagong bahay. Sa pagbibigay ng pangalan ay naalala ng ating bida ang naunang aso at pumili ng isa pang magandang pangalan para sa bagong kasama, tinawag niya itong Twigim. Kontento sa napili, tinawag niya ang pangalan nito at sinalubong ng ilang pagdila na tila pagsang-ayon. Habang nagpapahinga sa ilalim ng kumot, tuluyan niyang naunawaan na ang pakiramdam ng seguridad na ito ang tunay na kaligayahan. Sumagi sa isip niya ang simple ngunit napakasarap na pagkain na kinain niya kanina, at kasunod nito ang alaala ng mainit na panligo na lalo pang nagbigay ng ginhawa, parang isang perpektong panaginip matapos ang maraming taon ng paglilinis ng sarili sa karumihan. Habang kayakap ang tuta, ipinikit ng ating binata ang mga mata, handa na para sa kauna-unahang totoong gabi ng mahimbing na tulog. Ngunit biglang dumilim ang kanyang mukha nang maisip niyang maaaring maglaho ang kapayapaang ito sa isang iglap. Sa isang traumatikong alaala, bumalik sa kanya ang panahon sa laboratorio nang umalingaw-ngaw ang mga sirena at nagtakbuhan ang lahat sa desperasyon. Sa gitna ng magulong pagtakas na yun, ang bata, na nasa anyong bungo pa, ay sumisigaw ng direksyon ng labasan sa iba pang mga mutant. Sa daan, lumitaw ang mga armadong grupo at inutusang barilin at patayin ang mga rebeldeng test subject. Walang awang nagpaputok ang mga gwardya,
pinupunit ang mga katawan ng mga bihag sa malamig na pasilyo. Upang maprotektahan ang grupo, isang mutant na dalagita ang lumikha ng malalaking pader ng yelo upang pigilan ang pagsugod ng mga kaaway. Sa takot sa nasasaksihan, ang ating bida ay wala nang marinig kundi ang sigaw ng kanyang mga kasama na huwag siyang hihinto sa pagtakbo. Sa loob ng makitid na ventilation duct ay desperado siyang nakipaglaban upang makamit ang kalayaan habang umuugong ang mga putok ng baril sa likuran niya. Nang mapag-iwanan siya ay inutusan siya ng kaibigang may kapangyarihan sa yelo na bilisan pa dahil naroon na mismo ang labasan. Halos maabot ang tarangkahan, iniunat ng ating binata ang duguan niyang kamay patungo sa liwanag. Sa matinding paghihirap, nakatakas siya mula sa impyernong iyon at nagpatuloy sa pagtakbo sa dilim ng gabi. Pagbalik sa kasalukuyan, nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib dahil nahiwalay siya sa kanyang mga kaibigan sa pinakahuling sandali ng pagtakas. Nag-aalala para sa grupo, naisip niyang marahil ay muli silang pinahihirapan ng mga scientist sa sandaling ito. Puno ng galit na isinumpa niyang hindi na niya muling hahayaan na may umagaw sa anumang sa kanya. Determinado na nangako ang binata na ipagtatanggol niya ang bago niyang payapang buhay ng buong lakas. Sa loob ng kanyang dibdib, marahas na tumibok ang Heart of Resurrection tumutugon sa nag-aalab niyang puot. Sa matang nagliliyab sa galit, nanumpa siyang hindi niya patatawarin ang sinumang gagong hahadlang sa kanyang landas. Kinaumagahan, nabasag ang kapayapaan at desperado siyang tumakbo sa mga lansangan habang isinisigaw ang pangalan ng aso. Sa gitna ng kalsada ay napagtanto niyang nabasag ang kanyang determinasyon sa loob lamang ng isang malas na araw. Maagang maaga, makikitang nagsusuot ng sapatos si Haiji, handa nang pumasok sa paaralan. Sa may pinto, sinabi ng estudyante na uuwi ang kanyang ate na pulis mamayang gabi at hiniling na bantayan niya ang lahat. Labis ang kaba ng binata at nauutal sa pag-iisip na haharap siya sa isang tunay na pulis. Paalis na, nagpaalam ang dalaga ng may ngiti, at pabulong namang sinabi ng binata na siguradong masaya ang paaralan. Pagkasara ng pinto, agad nagsimulang kamalmot si Twigim sa kahoy habang walang tigil na umiiyak. Balisa na kinakamot ng tuta ang pintuan, tila nakikiusap na mailabas para maglakad. Nalilito sa kilos nito, lumuhod ang bayani sa tabi ng aso at tinanong kung naiinip ba ito dahil hindi naman ito mukhang may sakit. Puno ng pag-aalinlangan na naisip ng binata kung dapat ba niyang ilabas sandali ang kaibigan. Ngunit agad siyang sinaklot ng takot at naisip ang trahedyang maaaring mangyari kung muling sumulpot ang masasamang tao. Pagkatapos ay napagtanto niyang bumalik na ang kanyang mukhang pantao at walang makakakilala sa kanya sa lansangan. Dahil sa ginhawang dulot ng perpektong pagkukunwari, nagpasya siyang maaari silang maglakad. Naalala niya ang sinabi ng dalaga na nasa ikalawang drawer ang tali, kung sakaling nais niyang lumabas. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa bangkete na ang dalawa, ngunit tumatanggi ang aso na maglakad at hinihila ang sarili paatras. Hindi alam ang gagawin, sinabi ng ating bida na hindi niya maaaring tanggalin ang tali ngayon. Halos hingalin na nagagalit ang tuta sa leash at nagpupumiglas na parang nakasalalay rito ang buhay nito. Puno ng pagkakasala, nataranta ang binata at inisip na baka masyado niyang nahigpitan ang pagkakatali sa leeg ng aso. Sa pagharap sa paghihirap ng hayop, inatake ng matinding nerbiyos ang ating bayani at naalala ang kwelyong isinusuot sa kanya sa laboratorio. Sa kanyang pinakamasasamang bangungot, ang mga kadenang may kuryente ay nagpapadaloy ng boltahe sa buong katawan niya kapag sumuway siya. Dinaig ng trauma na napaupo siya sa lupa, kinubli ang mukha at sinubukang huwag pansinin ang mga kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Dahil sa awa sa tuta, tuluyan niyang niluwagan ang tali at hinayaang mahulog ito sa lupa. Sa labis na takot, napagtanto ng ating bida na kusang nakawala ang aso mula sa kwelyo nito. Desperado, kumaripas siya paakyat sa mga hagdan ng komunidad habang isinisigaw ang pangalan ni Twigim. Luhaan na pasigaw niyang tinanong kung nasaan na ang kanyang munting kaibigan. Malaya na parang ibon, masayang tumatalon ang tuta sa gitna ng kalsada, walang kamalay-malay sa panganib. Hinanap ng bayani ang bawat sulok ng kalye at nakiusap na magpakita man lang ng senyales ang aso. Sa sobrang pag-aalala, hinahalugog pa niya ang malalaking basurahan sa lugar. Nakaluhod sa aspalto, sumilap siya sa ilalim ng mga sasakyan ngunit mga dagang imburnal lamang ang nakita. Hindi nawawala ng pag-asa, pinuntahan niya pati ang maruruming eskinita sa paghahanap sa tuta.
Naupo sa maduming lupa, nataranta ang binata at inisip ang pinakamasamang maaaring mangyari, ang bangungot na masagasaan si Twigim ng isang truck sa kalsada. Kasunod nito, naisip din niya ang posibilidad na mahuli at saktan ng mga siga ang walang kalaban-labang hayop. Umiiyak na sinisi ng bayani ang sarili sa paglabag sa pangakong poprotektahan ito sa loob lamang ng isang araw. Biglang napako ang kanyang tingin sa malaking tarangkahan ng isang paaralan sa harap niya. Sa likod ng bakod, nakita niyang naglalaro ng soccer ang mga estudyante sa damuhan na field. Payapang nakahiga malapit sa mga palumpong ang munting takas, walang kamalay-malay sa kaguluhan sa labas. Guminhawa ang pakiramdam ng binata at sa isang iglap ay kumaripas siya patungo sa paaralan. Mas mabilis pa sa isang profesional na atleta, humarurot siya sa aspalto at nagulat ang isang lalaking nasa kalye. Namangha sa hindi kapanipaniwalang bilis, napaisip ang lalaking nakahudi kung paano nakatakbo ng ganoon kabilis ang isang bata. Paglampas sa tarangkahan ng paaralan ay napasigaw sa ginhawa ang ating bida habang tinatawag ang kanyang munting aso. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tumapak siya sa isang field na puno ng mga estudyanteng namumuhay ng normal na kabataan. Nakatago sa likod ng isang puno, nabighani ang binata habang pinapanood ang lahat na masayang nagkakasama. Sa sandaling yun, may ilang estudyanteng nag-uusap tungkol sa madidilim na usap-usapan hinggil sa mga heart mutant. Sa isang video sa cellphone ay ipinakita nilang may $1 bilyon na pabuya para sa makakahuli ng isang hindi rehistradong mutant. Puno ng kasakiman na nagbiro ang mga estudyante na yayaman sila kapag may nakita silang ganoong halimaw sa kalye. Pinagpawisan ng malamig na napagtanto ng ating bida na kailangan niyang kunin si Twigim at umalis agad doon. Walang kamalay-malay sa panganib, masayang tumakbo ang tuta papunta sa isang grupo ng mga dalaga. Abala sa kanilang pagre-record, sumasayaw ang mga estudyante sa harap ng cellphone para sa isang TikTok challenge. Lubos ang paghanga ng mga ito kay Minjong at sinabing may nakakatindig balahibong ganda ito. May pilit ng ngiti na nagpasalamat ang tinaguriang Queen Bee sa mga papuri ng kanyang mga kaibigan. Biglang naputol ang kanilang pagre-record nang mapansin ng tuta na papalapit sa grupo. Natunaw sa sobrang cute, nagsiyukuan ang mga dalaga upang haplusin ito at nagtanong kung nasaan ang may-ari. Hindi na nag-aksaya ng oras, kinuha nila ang kanilang mga cellphone, kinuhanan ng litrato ang aso at agad itong ipinost sa kanilang stories. Sa sobrang saya ay tumalon ang maliit na hayop at natamaan ang kamera sa mismong sandaling kinunan ang larawan. Pagtingin nila sa kuha, napansin nila ang isang lalaking nagtatago sa likod ng puno at kinabahan, inakalang isa siyang stalker. Lalong naging awkward nang lumabas ang ating bida mula sa pinagtataguan at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan. Namumula ang mukha at nauutal niyang ipinaliwanag na nandoon lang siya para sunduin ang tumakas niyang tuta. Sa biglang pagbabago ng ihip ng hangin ay nakalimutan ng mga dalaga ang takot nang mapansing napakagwapo pala ng binata. Nakasuot ng lumang damit pang gym, sinubukan niyang panatilihin ang kahinahunan habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Naghahanap ng atensyon, agresibong tinanong ni Minjong kung palihim ba siyang kinukunan ng video. Hindi pinansin ng ibang dalaga ang paranoia ng kaibigan at agad nilang inanyayahan ang gwapong binata na sumali sa kanilang TikTok. Walang pag-aatubili na iniabot pa ng isa ang cellphone at hiniling ang kanyang Instagram handle. Sa unang pagkakataon, nagulat ang Queen Bee nang makitang tila na baliwala siya para sa isang bagong mukha. Kahit nasaktan ang pride niya, inamin niya sa sarili na sapat ang perpektong mukha ng binata upang magdulot ng ganoong kasabikan. Upang mahikayat siya ay sinubukan nilang gamitin ang 100,000 followers ni Minjong bilang pain ng kasikatan para sa kanya. May mayabang na ngiti na inaasahan ng sikat na dalaga na agad yuyuko ang binata at ibibigay ang kanyang contact info. Walang kaalam-alam sa mundo ng social media na inamin ng ating bida na wala siyang kahit anong ganoon sa kanyang cellphone. Upang tapusin na ang usapan ay nagpasalamat siya sa alok, binuhat ang tuta, at tumalikod para umalis. Nalaglag ang mga panga ng magkakaibigan sa gulat, hindi sila makapaniwalang hayagang nabasted ang Queen Bee. Nilamon ng galit na pilit nang umiti ang sikat na dalaga ngunit bumulong na nagpapakipot lang ang bagong salta. Dahil sa sugatang ego ay bigla niyang inagaw ang tuta mula sa mga kamay ng bida at hininging kapalit ang social media nito bago niya ibalik ang aso.
Sa mismong sandaling yun ay dumilim ang ekspresyon ng bata at tinignan siya ng may matinding puot. Sa malayo, sa soccer field, napansin ng isang malaking binata ang kakaibang komosyon malapit sa mga dalaga. Lalo pang inudyukan ng kanyang mga kaibigan nang sabihing may kausap ang crush niya na kung sinong lalaki lang. Pinuno ng selos na nagpasya si Taego na ginagamit lang ng bagong salta ang aso para mapalapit kay Minjong. Nagngangalit sa galit na nanumpa ang bully na hindi niya ito palalagpasin. Walang babala na agresibo niyang iniutos na ipasa sa kanya ang bola. Binaliwala niya ang babala ng mga kakampi na minsan na siyang nakabasag ng ilong sa ganitong paraan, at sinipa ang bola ng ubod lakas. Parang missile na humagibis ito sa ere at dumiretso sa ulo ng ating bida. Ramdam ang paparating na panganib. Kalmadong iniharap ng binata ang mukha habang pinoprotektahan ang tuta sa kanyang mga bisig. Sa isang malakas na pagsabog ng impact, tumama ang bola sa kanyang mukha at napasigaw sa takot ang mga dalagang nasa paligid. Napayuko siya dahil sa lakas ng tama, at nataranta ang mga estudyante, tinatanong kung ayos lang ba siya. Ilang sandali pa, makakapal na patak ng dugo ang tumulo sa maputing sahig, ibinunyag ang pinsala sa kanyang mukha. Kunwaring inosente na lumapit ang bully at sinabing nadulas lang ang bola sa paa niya. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa, nang iinis niyang tinanong kung masyado bang nasaktan ang maganda nitong mukha. Paglapit niya ay nagbago ang tono at binalaan ang bagong salta na mag-ingat at umalis sa teritoryo niya. Nag-aalab sa puot, alam ng ating bida na muntik ng tamaan si Twigim sa sipa at mariing humingi ng tawad. Sa halip na mag-sorry ay malakas na tumawa ang bully at itinuro ang ilong ng binata na dumudugo sa magkabilang butas. Biglang naalala ng atleta na nanunood ang crush niya, kaya sinubukan niyang baguhin ang kanyang asal upang hindi magmukhang marahas. Nagkunwaring responsable at mature, iminungkahi ni Taego na pumunta ang bagong estudyante sa klinik ng paaralan upang magpagamot ng sugat sa mukha. Hindi pinansin ang sariling dugo na sinabi ng ating bida na ayos lang siya, ngunit nag-iwan ng babala na sa susunod ay mag-ingat sila sa tuta. Sa mapanuksong tono ay sinabi ng bully na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad, habang tahimik namang tumalikod at naglakad palayo ang binata. Pagkalayo sa mga dalaga ay nagkomento ang mga kaibigan ng malaking lalaki na tila pinagbigyan niya ang bata. Ngunit agad niya silang pinatahimik. Nang wala na sa pandinig ng mga babae ay galit na inutusan ng bully ang mga ito na alamin kung anong klase kabilang ang bagong hambog. Sa malayo sa soccer field, napabuntong hininga sa ginhawa ang ating bida at inamin sa munting aso na takot siyang mawala ito. Sa kabila ng nabasag na ilong at kaguluhan ay matamis siyang ngumiti at nagpasalamat sa tuta dahil nadala siya nito upang makita ang isang tunay na paaralan. Napangiti siya habang iniisip kung marami kaya siyang naging kaibigan kung doon siya nag-aral. Biglang may tumawag sa kanya ng pare ko kaya napalingon siya. Inakbayan siya ni Taego at nagkunwaring palakaibigan, humihingi ng paumanhin sa insidente ng bola. Nalilito na tinanong ng ating bida ang biglaang kabaitan habang tiniyak ng duwag na magkaklase naman sila. Tahasang nagsisinungaling, sinabi ng bully na nakonsensya siya at nangakong ibibili siya ng merienda bilang kabayaran. Nang marinig ang salitang merienda, kumislap sa tuwa ang mga mata ng bata. Hindi makapaniwala sa kabutihan, tinanong niya kung totoo ba yon, habang peking tumatawa ang isa. Sa sobrang inosente, nagtanong pa siya kung may pagkain din ba para sa tuta. Sa likod ng kanyang likuran, galit na nag-iisip ang atleta na ang ipapakain niya sa bagong salta ay sunod-sunod na suntok. Naakit papunta sa isang madilim na eskinita nang bigla siyang sinipa ng malakas sa tiyan nang walang babala. Bumagsak siya sa lupa habang yakap ang aso at narinig ang buong grupo na pinagtatawanan siya. Kinutya ng lider ang kanyang pagiging utu-uto dahil naniwala siya sa kwento tungkol sa merienda. Itinuring na parang basura ang ating bida at tinanong pa ng mga siga kung mahina ba ang ulo niya. Pinalibutan ng biktima, nangakong papakainin siya ng mapang api hanggang sa hindi na niya kayanin. Habang papalapit, naghanda ng mga kamao ang grupo para sa isang malupit na sabayang pambubugbog. Habang pumuputok ang mga buko ng daliri ay galit na tinanong ng lider kung sino ba sa tingin ng bagong salta ang sarili niya para magpakayabang. Hindi maunawaan ang galit, tinanong ng bata kung ano ba ang problema. Sa matinding puot ay isinigaw ng atleta na nilalandi umano niya si Minjong. Habang pinagtatawanan ang takot sa mukha ng ating bida,
Sinabi ng mga tauhan sa lider na maghinay-hinay lang at baka mapatay pa niya ang payat na lalaki. Nadismaya sa sangkatauhan, napabuntong hininga ang ating bayani sa iniis, iniisip na muntik na sana siyang magkaroon ng bagong kaibigan. Tinalikuran niya ang grupo, humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaunawaan at nagpa siyang umalis na lang sa eskinita. Agad namang hinarangan ng isa sa mga duwag ang labasan at tinanong kung saan pupunta ang utu-uto. Madilim at kalmado ang anyo, binalaan sila ng binata na tumabi dahil natatakot ang tuta. Lumapit ang isa pang siga at nanlait, tinatanong kung sa tingin ba ng bida ay may natatakot siya. Sa isang kisap mata, gumanti ang ating bida ng isang napakalakas na suntok diretso sa mukha ng kalaban. Lubos ang pagkabigla ni Taego at hindi niya maunawaan ang sobrang lakas ng tama. Nataranta ang buong grupo nang makita nilang tumilapon ang kasama nila. Nanginginig sa takot, nagtataka ang mga siga kung ano ang nangyari. Sa loob ng dibdib ng bata, ang Heart Mutant ay tumitibok ng kakaibang enerhiya. Hindi sila binigyan ng oras para makabawi, inihagis ng bayani ang isa pang kalaban pabagsak sa aspalto nang may malakas na pinsala. Naparalisa sa takot ang leader habang nilalamon siya ng sindak. Malamig at walang awa, inulit ng binata na binalaan na niya sila para hindi matakot ang tuta. Sa likuran niya, ang katawan ng natalong siga ay nagdulot ng malaking pinsala sa pader na yari sa ladrilyo. Umiiyak sa takot, nagtakbuhan ang natitirang mga tauhan habang sumisigaw na halimaw ang bagong salta. Nanlaki ang mga mata ni Taego nang makita niyang nabitak ang konkretong pader sa lakas ng impact. Sa sobrang desperasyon ay napagtanto ng atleta na magiging abo ang kanyang mga buto kung tatamaan siya ng ganoong suntok. Pinagpapawisan ng malamig, naisip niyang nabangga niya ang pinakamapanganib na tao sa mundo. Itinapon ang pagmamataas, lumuhod ang bully sa lupa at lumuluha na nagmamakaawang patawarin siya. Nagmamadaling inilabas ang cellphone, ipinakita niya ang larawan ng sarili niyang aso upang kaawaan siya ng bida. Nagulat sa imahe, lumambot ang puso ng ating bida habang patuloy na umiiyak at nagmamakaawa ang duwag. Sa sandaling yun, malakas na kumalamang siya ng binata at inamin niyang gutom na siya. Nalito sa biglang pagbabago ng tono, naisip ng atleta na kakaiba ang biglaang gana ng halimaw. Sa sariling haka-haka ay inisip ng siga na baka humihingi ang bata ng pagkain bilang kabayaran. Samantala, malayo sa gulong ito, nag-aaral ang sikat na dalaga sa kanyang silid-aralan, walang kaalam-alam sa tunay na lakas ng bagong estudyante. Sa labas, dumating ang ating bida at ang kanyang bihag na pansamantala sa isang convenience store. Napapalibutan ng tambak na mga merienda, nagpasalamat ang binata sa pagkain habang kumikislap ang kanyang mga mata. Sa sobrang tuwa, ibinahagi niya ang pagkain sa tuta at nilamon ang lahat ng may gana. Pinagmamasdan ng eksena, nakaramdam si Taego ng matinding galit, nakikitang ang isang napakalakas na tao ay kumikilos na parang simpleng hangal. Naalala ang pambubugbog, hindi niya maunawaan kung paanong isang suntok lang ang nakapagpalipad ng ganoon kataas sa isang tao. Sinuri ang pinsala sa pader at napagpasyahan niyang kahit isang profesional na atleta ay hindi kayang gawin yun gamit ang mga kamay lamang. Puno ng puot na palihim na inilabas ng atleta ang kanyang cellphone at nangakong gagawa ng matinding hakbang. Tumawag siya sa isang nakakatakot na mandurumog at binati ang kinatatakutang si Naeung Chol. Pabulong na nagmakaawa si Taego ng tulong, inaaming wasak na wasak ang kanyang sitwasyon. Sa kabilang linya, natawa ang kriminal at tinanong kung sino ang may lakas ng loob na galawin siya. Umiiyak sa galit, isinumpa ng bully na magaling lumaban ang kanyang kalaban at nakiusap na iligtas ang kanyang reputasyon. Nakikinig sa usapan, kinutya ng mga kasamahan ng mandurumog ang freshman na nabugbog sa mismong labas ng paaralan. Nababagot sa buhay, naaliw ang malaking boss sa gulo at pumayag na pumunta. Tuwang-tuwa sa balita na paulit-ulit siyang nagpasalamat at nangakong pipigilan ang target doon. May ngiting tila demonyo, tinitigan ni Taego ang likod ng ating bida at ipinahayag sa isip ang kapahamakan ng transfer student. Biglang naputol ang tensyon nang iabot ng bida ang isang supot ng chips at inalok ang kanyang huwad na kaibigan. Sa pusong dalisay, sinabi ng bata na nahihiya siyang ubusin ang lahat mag-isa. May pilit na ngiti, tumanggi ang duwag at sinabihang kainin na lang ng munting halimaw ang lahat. Habang inoobserbahan ng inosente nating bida ay sinubukan ng bully na tuklasin ang lihim ng kanyang hindi makataong lakas.
Itinuon ang tingin sa kamay ng binata at napansing wala man lang gasgas matapos wasakin ng pader. Pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari, napagtanto ng atleta na ang pambihirang lakas at agarang paghilom ay hindi normal. Naghanap siya online at nabasa ang isang madilim na artikulo tungkol sa napakabihirang heart mutants. Lubos ang pagkabigla, itinuro ni Taego ang binata at tinanong kung isa ba siya sa mga alamat na iyon. Nabilaukan sa iniinom na soda, desperadong umubo ang ating bida at kahina-hinalang itinanggi ang katotohanan. Nanginginig sa takot, tinakpan ng bully ang kanyang bibig nang mapagtantong nasa harap siya ng isang nakakatakot na anomalya. Mula ulo hanggang paa, naalala niyang ang mga mutant na ito ay lubhang mapanganib at uhaw sa dugo. Biglang nagbago ang isip ng leader ng paaralan nang maisip niyang baka malipol ang mga boss ng sindikato kapag dumating ang mga ito. Sa telepono, napasigaw sa gulat ang mandurumog nang marinig na isang tunay na heart mutant ang target. Pabulong at natatarantang nakiusap si Taego na itigil na ang paghihiganti dahil masyado nang delikado ang sitwasyon. Taliwas sa inaasahan, ngumisi ang mandurumog sa kasakiman at iniutos na panatilihin ang mahalagang biktima. Anuman ang mangyari, walang kamalay-malay sa nakamamatay na balak na ito, kalmadong tumayo ang ating bida at sinabing tapos na siyang kumain at aalis na. Pinagpapawisan ng malamig, pilit itinago ng bully ang desperasyon habang sinasabi ng bida na oras na para umalis. Determinado siyang pigilan ang target, mabilis na nag-isip ang atleta ng paraan upang patagalin ito hanggang sa dumating ang mga mandurumog. Walang bakas ng emosyon na iminungkahi ng malaking lalaki na magkating sila at maglibot muna kung saan-saan. Ilang sandali pa, dumating ang hindi inaasahang magkapareha sa harap ng isang napakalaki at makinang na arcade. Manghang-mangha, pumasok ang bata habang karga ang tuta at nakatitig sa nagliliwanag na mga ilaw. Halos maiyak, inamin niyang hindi niya alam na may ganito palang kahanga-hangang lugar. Nabighani sa bawat detalye, naglakad siya sa loob ng arcade at sinipsip ang bagong mundong ito. Biglang napako ang tingin niya sa isang claw machine at nakilala ang teddy bear na nakita niya sa backpack ng isang estudyante. Hindi makapaniwala sa pagiging inosente ng bagong salta. Tinanong ni Taego kung ngayon lang ba siya nakakita ng ganoong makina. Hindi pinalampas ang pagkakataong magpatagal, naghulog ng barya ang bully at sinabing subukan ng bata ang swerte niya. Maingat na kinontrol ng ating bida ang joystick at itinuon ang buong pansin sa premyo. Sa purong swerte, nasungkit ng claw ang kulay lilang plushie at nahulog ito sa chute. Sa sobrang saya, niyakap ng bata ang laruan, habang lihim namang natuwa ang huwad niyang kaibigan dahil gumagana ang plano. Sa isip ng atleta, napakadali ng misyon dahil isa lang palang musmos at hangal na bata ang halimaw. Upang lalo pang magpalipas ng oras, itinuro ng malaking lalaki ang mga karaoke booth at niyaya ang bida na kumanta. Sa loob ng makinang na booth, iniabot niya ang mikropono at sinabihang ibuhos ang buong puso sa pagkanta. Labis na naiilang, inamin ng ating bida na wala siyang alam na kanta at sinubukang tumanggi. Dahil sa pangungulit, nagsimula siyang humuni ng isang kantang pambata tungkol sa paghawak sa kamay ng kanyang nanay. Lubos na naguluhan si Taego at hindi maintindihan kung bakit ang mapanganib na lalaking ito ay kumakanta ng awiting pambata. Medyo nahihiya na ibinaba ng bida ang mikropono at ipinaliwanag na yun lang ang kantang kabisado niya. Malungkot ang ekspresyon niya habang sinasabing itinuro sa kanya ng kanyang ina ang munting kantang yun noong 7 taong gulang pa siya, bago sila tuluyang pinaghiwalay ng kanyang pamilya. Tinamaan ng husto sa trahedyang kwento, natigilan ang atleta at nakaramdam ng paninikip sa dibdib. Habang nakatitig sa batang yakap ang aso, nagsimulang kwestiyonin ng bully ang sarili niyang pagkatao. Napamura siya ng mahina at inaming tumama sa kanyang kahinaan ang malungkot na kwento. Iwinasiwas ang pera sa ere, idineklara ni Taego na kung wala mang normal na buhay ang bagong salta noon, sisiguraduhin niyang magiging pambihira ang buhay nito ngayon. Tutuong nasabik, nag-ikot siya ng braso at sinimulang wasakin ng rhythm game drums. Nadala sa saya, nagreklamo ang ating bida na nandaraya ang kaibigan para manalo. Sa matinding pindutan sa arcade machine, napalakas ang hampas ng bata dahil sa kakaiba niyang lakas, na ikinagulat ng kasama niya. Tawang-tawa, inasar siya ng atleta at tinawag na noob. Sa labas, nagtapos ang dalawa sa kanilang lakad na pagod ngunit tunay na masaya sa hapon ng paglalaro.
Habang umiinom ng diretso sa bote ng tubig ay inamin ng bata na iyon ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Sa gitna ng tawanan, tumunog ang cellphone ni Taego at kinuha niya ito ng may ngiti. Ngunit biglang namutla nang makita ang sunod-sunod na missed calls mula sa mob boss. Kinabahan siya nang maalalang dapat ay pinapatagal niya lang ang target, ngunit nadala siya sa saya at nakalimutan ang plano. Pagtingin sa photo booth strip na sabay nilang kinunan, pakiramdam niyang siya na ang pinakamalaking tanga sa mundo. Pagpasok nila sa isang kalapit na eskinita, hinarap sila ng armadong grupo ng mga kriminal. Sa desperasyon, agad yumuko si Taego at nagmakaawang patawarin siya ng boss. Habang tinatapik ang baseball bat sa kanyang kamay, tinanong ng malaking boss kung yun ba ang tinatawag na mapanganib na pasaway. Sinubukang protektahan ng bagong kaibigan, nagsinungaling ang bully at sinabing wala itong kasalanan. Lubos na naguguluhan, yakap lang ng ating bida ang tuta at hindi maunawaan ang bigat ng tensyon sa paligid. Upang palalain ang kasinungalingan, tinakpan ng atleta ang mukha at nagkunwaring umiiyak. Ipinakita niya ang larawan ng matandang aso sa kanyang cellphone at gumawa ng kwento na malapit ng bawian ng buhay ang kanyang 17 taong gulang na alaga. Sa nakakatawang pag-arte, sinabi niyang napaiyak siya dahil sa nalalapit na pagkawala ng aso at inaaliw lang siya ng bagong salta. Sa kaloob-looban, nanginginig sa takot si Taego dahil alam niyang kapag ginalaw ng mga mandurumog ang tuta ng ating bida ay walang dudang may malulupit na mamamatay roon. Walang kahit katiting na pasensya, sinunggaban ng boss ang kwelyo ng malaking lalaki at marahas siyang hinila. Harap-harapan, galit na tinanong ng mandurumog kung mukha ba siyang payaso. Sa tila dramang eksena, sumagad ang tensyon habang nananatiling kalmado ang ating bida sa likuran. Pasigaw na itinuro ng leader ng gang ang mga armas at iginiit na sabihin kung nasaan ang mutant na halimaw, habang pinaliligiran ang bata. Lalong dumidiin ang mga kriminal, at nagbabala ang boss na buong hukbo niya ang pinakilos para lamang sa pangangaso na ito. Nanginginig sa takot, isinumpa ni Taego sa sariling buhay na maling alarma lang iyon at maghapon niyang kasama ang binata. Pilit na tumawa, tiniyak niyang ordinaryong talunan lang ang bagong salta na napagod pa nga sa paglalaro ng dance machine. Kumakapit sa kasinungalingan, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa pag-aksaya ng oras ng mga ito. Naiinis sa pagbabago ng plano, marahas na hinila ng boss ang buhok ni Taego at tinanong kung sigurado ba siya. Nakaluhod, pilit pinanatili ng estudyante ang kahinahunan at pinagtibay ang imbentong kwento. May sadistikong ngiti, nagsindi ng sigarilyo ang kriminal at sinabing nababasa niya ang kasinungalingan sa mukha ng binata. Yumuko siya sa antas nito at iginiit na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit nito pinoprotektahan ang target. Wala nang kawala, umamin si Taego at nagbabala na hindi tao ang nilalang at papatayin silang lahat kapag naudyok. Pinagtawanan ng mandurumog ang takot sa mukha ng bata at sinabing imposibleng maging ganoon kapanganib ang isang pasaway na tulad niya. Namumutlang nagmakaawa ang bully na seryosohin ang babala. Pinutol ng boss ang usapan, itinaas ang kamay at ibinunyag ang katawa-tawang $5 milyong na pabuya sa pagkakahuli rito. Nilamon ng kasakiman, inalok niyang paghahatian nila ang malaking halaga kung makikipagtulungan ang estudyante. Nabigla sa kawalan ng konsensya, tinanong ng binata kung hindi ba yun maituturing na human trafficking. Para patunayan ang halaga, ipinakita ng boss ang mga video mula sa dark web na nagpapatunay na malaki ang bayad ng mga laboratorio para sa mga mutant. Kinilabutan si Taego habang nakatitig sa screen at napagtantong totoo pala ang lahat ng teorya ng sabuatan. Desperadong iligtas ang lahat, muli siyang nagmakaawa na umatras na ang boss at iginiit na hindi mapanganib ang bata. Wala nang tiyaga sa pagiging duwag, sinipa ng mandurumog ng malakas ang tagiliran ng binata. Hindi makahinga na bumagsak si Taego sa lupa at naghahabol ng nagngangalit sa galit, sinabi ng leader ng gang na sinubukan na niyang maging maayos, ngunit naubos na ng bata ang kanyang pasensya. Tinapakan ng kriminal ang ulo ng estudyante at umungol sa galit, sinasabing kinamumuhian niya ang mga taong humahadlang sa negosyo. Sa isang kumpas ng kamay, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na bugbugin ang traidor hanggang sa pumayag itong makipagtulungan. Sumunod ang mga tauhan at walang awang sinimulang sipain ang nakahandusay na binata. Tinatamaan mula sa lahat ng panig. Napasigaw sa desperasyon ng atleta at nagmakaawang itigil ang pambubugbog. Biglang sumagi sa isip niya ang isang alaala, si Taego noon na binubuli ng mas matatandang estudyante.
Sa alaala, natigilan sa takot ang mga bully nang may dumating na nakakatindig balahibong presensya upang tumulong. Doon, makikita ang isang pulang buhok na lalaki na tinatawag ang pangalan ni Taego, at napasagot siya sa gulat. Ipinakita ng mga alaala kung paano dumating ang mafia boss upang iligtas siya noon mula sa mga bully sa paaralan. Sa eksaktong mga suntok, madaling pinabagsak ng leader ang mga gangster. Puno ng paghanga, inamin ng estudyante na gusto niyang maging katulad ng gangster dahil astig ito sa paningin niya. Bumalik sa kasalukuyan, sinipa ng mandurumog ang ulo ng binata, nagagalit sa kanyang pananahimik. Sa mapanuksong tono, sarkastiko nitong pinuri ang katapatan ng bata. Nakatuon sa pera, binanggit niyang hindi gaanong kalaki ang kita kung ibebenta ang mutant sa middleman. Sa duguang mukha, narinig ni Taego na aabot lang sa 3 milyon ang mapapala kung sila mismo ang gagawa ng transaksyon. Malamig at malupit, idineklara ng boss na walang silbi ang katapatan kung wasak na ang katawan, at iniutos na ibigay ang kanyang mga kadena. Ibinabalot ang metal sa kanyang mga kamay, ipinaalala niya sa binata ang pangarap nitong mamuhay sa karangyaan. Para sa kriminal, ang kumita ng pera ng walang konsensya ang pinakamatinding astig na asal. Itinaas ang kamaong may armas, inanyayahan ng lider ang estudyante na sabay nilang tamasahin ang marangyang buhay. Habang itinataas ang bugbog na ulo, mahina siyang humingi ng paumanhin at nakuha ang atensyon ng boss. Nag-ipon ng lakas ng loob, biglang nasabi ng binata na mukhang kaawa-awa ang mandurumog ngayon. Nabigla sa kawalang galang, natigilan ang boss at hindi makapaniwala sa narinig. May nakakakilabot ng ngiti, tuluyan niyang naunawaan ang pagtataksil at minura ang tauhan. Natakot sa sariling tapang, nataranta ang estudyante at nagmakaawang patawarin siya, sinasabing nadulas lang ang salita. Bulag sa galit, ibinagsak ng kriminal ang bakal na kamao at sinabihang mamatay na ang traidor. Sa isang kisap mata, isang misteryosong kamay ang sumalo sa kadena sa ere at pinigilan ang hampas. Nanlaki ang mga mata ng mandurumog sa lakas na iyon, hindi maunawaan kung sino ang pumigil sa kanyang pag-atake. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang braso ng boss at kalmadong nagbabala na kapag tinamaan ng ganoon ay mag-iiwan yun ng pangit na peklat. Nalilito sa biglaang pakikialam, nagtanungan ng ibang tauhan kung sino ang sumisingit. Naligtas sa huling sandali, nakatitig si Taego sa bagong salta at hindi makapaniwalang dumating ito para tumulong. Habang karga pa rin ng tuta ay ipinaliwanag ng ating bida na hinanap niya ang kaibigan dahil masyado itong natagalan. Naiiyak, sinigawan ng atleta ang bata na tumakbo na at nagbabala na napakadelikado ng mga lalaking ito. May ngiting may halong kabalintunaan, ibinunyag ng binata na siya mismo ang tumawag sa mafia papunta sa eskinita. Madilim ang tono niyang idinagdag na sinabi pa niyang si G.O. ay isang heart mutant. Lalong nalito ang estudyante at tinanong ang dahilan ng kabaliwang ito. At narinig na nainis lamang ang bida dahil sa pagkakatama sa kanya. Itinuwid naman ng ating bida ang sarili at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit si Taego ang pinapalo ng mga kadena. Sa isang duwag na galaw, biglang sumugod mula sa likuran ang isa sa mga gangster na may hawak na baseball bat. Hindi nakaiwas ang bida at nawalan siya ng malay sa lakas ng tama. Sa wakas ay naunawaan ng mandurumog ang sitwasyon at ngumiti. Kinukumpirmang kusang naglakad ang bihirang biktima papasok sa bitag. Sa gitna ng bakbakan, tumalsik ang dugo sa lupa habang tumatanggap ng mga nakamamatay na hampas ang ating bida. Sa isang mapaminsalang suntok, ibinaon niya ang kamao sa ulo ng isang gangster. Mabilis at walang awat, sabay-sabay niyang pinabagsak ang ilan pa ng tila napakadali. Parang naglalakad lang sa parke, casual siyang bumaba ng hagdan. Galit sa kahihiyan, sumigaw ng ubod lakas ang boss at iniutos ang kamatayan ng pasaway. Sa desperasyon, pinalibutan ng buong gang ang bata. May hawak na mga pamalong kahoy at na-corner mula sa lahat ng panig, tila imposibleng makaligtas ang sinuman. Ngunit sa isang sumasabog na puwersa ay itinapon ng mutant ang mga gangster na parang mga manika. Bumagsak sa aspalto, umubo ng dugo ang mga ito at tuluyang nawala ng kakayahang lumaban. Nanlaki ang mga mata at napaatras ang boss, takot na tinatanong kung tao pa ba ang batang yon. Ni hindi man lang pinagpawisan, hinarang ng ating bida ang isa pang atake gamit lang ang isang braso. Tuluyang nawala ng kontrol, naglabas ng hunting knife ang leader at sinigawan ang mga tauhan na saksakin ang halimaw.
Sa maruming atake, siya mismo ang sumaksak sa tagiliran ng bida, umaasang doon na ito magtatapos. May sadistikong ngiti, iniikot ng kriminal ang kutsilyo at nanunuya, tinatanong kung masakit ba. Pasigaw na paulit-ulit niyang sinaksak ang ating bida, hinahangad ang agarang kamatayan ng halimaw. Nagsawa sa laro, hinawakan ng bata ang pulso ng boss at sinabihang tigilan na ito. Sa matinding takot, napaatras ang mandurumog at napatanong kung anong klaseng nilalang ang kayang magwalang bahala sa mga sugat ng saksak. Matapos bunutin ng talim mula sa sarili niyang katawan ay tinitigan siya ng ating bida ng walang emosyon at sumagot ng may paghamak. Sa isang walang awang atake, nilaslas ng bata ang laman ng boss, dahilan para mapasigaw ito sa matinding sakit. Sinaklot ng lubos na sindak, tumalikod at nagtakbuhan ang natitirang mga tauhan. Parang itim na anino, naglaho ang mutant at muling nagpakita sa harap ng mga tumatakas. Namumula ang kanyang mga mata habang nagbabala na ngayong alam na nila ang kanyang lihim ay tapos na ang laro. Upang tuluyang tapusin ang kapalaran ng gang ay malamig niyang sinabi na walang makalalabas doon ng buhay. Sa gitna ng abandonadong kalsada, nakatayo ang ating bida, napapalibutan ng mga nakahandusay na katawan ng mga mandurumog. Nabigla sa madugong eksena, tinawag ni Taego ang pangalan ng kaibigan. Tuliro at desperado, tumakbo ang atleta upang tulungan siya at balak sanang tumawag ng ambulansya dahil sa mga saksak. Kalmadong itinaas ng binata ang mga braso at ipinakitang wala siyang kahit anong sugat. Nalilito, hinanap ng estudyante ang mga sugat sa tiyan ng kaibigan ngunit wala siyang nakita ni Katiting. Sa harap ng massacre, yumuko ang bully sa gitna ng mga bangkay at humingi ng tawad sa lahat. Nilamon ng pagsisisi, paulit-ulit niyang hinampas ang sarili niyang ulo at tinawag ang sarili na isang hangal na dapat nang mawala. Pinagmamasdan ng eksena, tinanong ng ating bida kung bakit niya pinagtaksilan ang sarili niyang mga kaibigan. Nakaluhod at umiiyak, inamin ng atleta na dati siyang kasama ng gang na yon. Puno ng kahihiyan na inamin niyang akala niya ay astig ang magpakasiga, ngunit sa huli isa lang pala siyang hamak na kriminal. Upang tapusin ang drama ay inabot ng bida ang kanyang kamay at napansing dumudugo ang ilong ng kaibigan. Hawak ang panyo, nagpasalamat si Taego sa kabaitan at pinunasan ang duguan niyang mukha. Bigla niyang napansin ang kakaibang tekstura ng telang hawak niya. Naiinis, napagtanto ng estudyante na puppy training pad pala ang iniabot sa kanya para ipunas ang dugo. May banayad ng ngiti, ibinunyag ng bata na hindi lang siya ang tumuring na magkaibigan sila. Naantig sa mga salita, tuluyang umiyak si Taego at idiniin ang maliit na pad sa kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit siya at mahigpit na niyakap ang ating bida, umiiyak at paulit-ulit na nagpapasalamat habang tinatawag ang bayani na kahanga-hanga. Kung nakaabot ka sa bandang ito ng video ay i-comment nyo na ang next, at paabuti natin ng mas higit pa sa 500 likes ang bawat video para tuloy-tuloy ang pag-upload ng kwento ni Kim Ji-oh. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsubaybay.